The message for today is from suffering to glory. Amen. Sabihin nyo nga po, from suffering to glory. Amen. Hallelujah. Sino dito gusto ng suffering? Isa lang, dalawa lang. In suffering, there is glory. There is a transition from suffering. Alam nyo ba na merong magandang gagawin at kabutihan ang Diyos na nakalaan para sa Kanyang mga anak na nagmamahal sa Kanya? Amen? So, I want you to understand this sermon, this teaching, because our understanding of suffering will affect yung response natin towards the situation. At lalong-lalo na yung pagkakakilanlan natin sa Diyos. Kasi kung hindi mo kilala ang Diyos, sa gitna ng problema, sa gitna ng mga paghihirap mo, pupunta ka sa mga bagay na akala mong magliligtas sa'yo. That's why we really need to understand, bakit nga ba may suffering? Meron ngang tinatawag silang theodicy sa theology po, na lagi nilang tanong, bakit ang mabuting Diyos ay nagbibigay ng kahirapan? Bakit hindi na lang tanggalin ang kahirapan? Di ba? Akala ko ba ang Diyos makapangyarihan? Akala ko ba ang Diyos mabuti, mabait? At gusto niya tayo ay makaranas ng magagandang bagay. Pero tumingin ka sa paligid, bakit marami pa ring naghihirap? Hindi gaganda ang buhay ng tao. Hindi bubuti ang buhay ng tao kung hindi siya lalapit mismo sa Diyos. It takes a willing heart, a submissive and a humble heart na kailangan niya ng Diyos na magbabago at magpapaganda ng buhay niya. Amen? Ang Diyos may kakayanan pagandahin, pasaganahin ang buhay mo. Ang tanong, willing ka ba, kapatid? Amen? Laging nasa personal na desisyon natin yan. Kaya tanungin mo yung katabi mo, willing ka ba, kapatid? Amen? Siyempre, lahat tayo gusto natin. Kaya lang, hindi pwedeng salita lang. Kailangan may gagawin tayo. Amen? So, let's jump in. From suffering to glory, I will be taking the text from Romans 8 to 18 to 28. Amen? Tagalog to para mas maintindihan nating maigi. Okay, si Pablo na nagsasalita sa mga taga-Roma. Verse 18, let's start. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Hallelujah. Umpisa pa lang ang ganda na. Amen? Your suffering today cannot be compared to the future glory. Amen? Mas maganda ang kinabukasan. Amen? Yung kabutihang nakahanda, nakalaan, nagaling sa Diyos, kesa sa ngayon na mga paghihirap na nararanasan natin. Amen? Napakagandang pag-asa. Tama po ba, church? Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng linikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukhang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Verse 22. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Sino dito mga naghihirap? Hallelujah, Lord. Mukhang masaya sila. Thank you. Walang naghihirap sa mga members dito. Praise God. Walang naghihirap dito? Ha? Praise God. Amen. Pero totoo po, dumadaan po tayo sa paghihirap. Amen. At hindi lamang ang buong nilikha, okay,
kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang ang buong mundo ang naghihirap, kundi ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano din. Malinaw din po. Amen? Hallelujah. Verse 24. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Siyempre hindi. Kaya ka nga umaasa kasi hindi mo nga nakikita eh. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan. Verse 25, pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may... Okay. Maghihintay ng... Amen. Verse 26, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At anumang sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat ng puso ng mga tao sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Sabay-sabay po nating basahin ang last verse, 1, 2, 3. Alam na lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Okay, manalangin lamang po tayo saglit. Praise God for the reading of your word. Lord, we thank you, O God, dahil may gagawin ka ngayong umaga na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangako ng iyong salita na kahit kami ay dumadaan sa paghihirap, kahit kami na mga nananampalataya ay parte ng paghihirap sa mundong ito, ngunit ang iyong banal na Espiritu ang siyang lagi naming kasama sa buhay, ang nagbibigay ng kalakasan sa tuwing kami ay nanghihina. Maraming salamat, Panginoon, dahil meron kaming pag-asa na tiyak at alam namin, Panginoon, na ito ay darating dahil ikaw ang nangako na kailanman ay hindi mo kami binigo. Kaya naman, banal na Espiritu, siyasatin mo ang bawat puso nang naririto ngayon nang makikinig sa iyong salita. Handa kami, Panginoon, to surrender everything. Our eyes, our ears, our hearts are open for you so we can receive what is due for us. Lord, we thank you. Hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi namin dala ang pagpapala na nagmumula sa iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Why do we suffer? There are 4 things na gusto ko lamang pong ibigay sa inyo doon sa binasa natin. Bakit nga ba tayo nagsasuffer? Ano sa Tagalog ng suffer? Ha? Paghihirap. Kala ko may magsabing hapunan eh. Okay, suffer. Suffer po, ha? Paghihirap. 1 is, the whole creation suffers because of man's fall into sin. Kaya may paghihirap dahil sa kasalanan. Saan nagmula ang kasalanan? Mula pa sa ating ninuno, kay Adam at kay Eva. Hindi niya po kinain ng mansanas, hindi po mansanas yon. It is the fruit of knowledge of good and evil. Kaya lang, ang puso ng tao, mas nangingibabaw yung evil. At lahat ng ginagawa natin, may consequence po. Bawat tama, may prutas yan. Bawat mali na ginagawa mo sa buhay, aanihin mo yung pagkakamali na ginawa mo. At isang pagkakamali ay nagkasala tayo sa Diyos. Kaya naman,
when man disobeyed the instruction of God, man fall into sin. At ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan. Kasama po dyan ang mga paghihirap. Kaya nga nung nagkasala si Adan at si Eva, hinanap ng Diyos ang mga responsable doon sa paggawa ng mali. Tama po ba? Hinanap niya, nasan kayo? Adan, nagtago ang tao. Pag nagkakamali, nagtatago ang tao. At nung nakausap niya si Adan at si Eva, anong ginawa ng Diyos? Sinumpa niya ang serpent na siya ay gagapang. Ang babae, ang tao, anong sinabi lang po, Genesis chapter 3 verse 16, sinabi doon na yung babae, I will greatly multiply your pain. Kaya ganun na lamang po yung nararanasan natin dahil sa ating kagagawan, sa ating kasalanan. And then kinausap niya si Adan, at sino yung kinurse niya? Hindi niya kinurse si Adan. Ang kinurse ng Diyos, yung ground. Genesis 3:17, then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, dahil nakinig ka sa asawa mo. Diba sabi ni Eva, kumain ka rin. Kumain naman. Siya yung binigyan ng instruction na huwag kumain eh. Hindi siya nakinig sa Diyos, nakinig siya sa asawa niya. Okay? Kaya dapat importante na ang asawang lalaki laging nakikinig sa Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi ka na makinig sa asawa mo. Kailangan alam mo, may wisdom ka kung alin yung susundin mo, kung tama yung susundin mo. Amen? Kasi nung kinausap niya si Adan, sabi ng Diyos, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. With hard labor you shall eat from it all the days of your life. Kaya ang tao, hindi siya makakakain hanggat hindi siya nagtatrabaho. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Because of the cursed ground. And until now, the ground is cursed. Na kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magtanim, kailangan natin kumilos para may makain tayo, para may maipakain tayo sa pamilya natin. At dumadating minsan yung mga sitwasyon na nahihirapan tayo. Lalo na pag nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng kita sa negosyo, nalugi ang negosyo, ito po ay mga mahihirap na bagay. Tama po ba? Kahit ang pinakamayaman na tao ay naghihirap din po. Alam niyo po ba? Naghihirap sila dahil malaki din ang kanilang utang. Marami din mga kaso ang kanilang kailangan harapin. Iba-iba nga lang po ang level ng problema at paghihirap ng bawat isa. Lahat po tayo makakaranas niyan. Kaya ito po yung isang katotohanan na ang buong creation, ikaw at ako ay kasama dito sa paghihirap na ito. Tama po ba? Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, ang kasalanan ay pumasok dito sa mundo dahil sa isang tao. And death through sin. And in this way, death came to all people because all sinned. Lahat nagkasala. Kaya walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang magsasabi na siya ay perpekto, walang magsasabi na lahat nagawa niya. Dahil lahat po tayo dito sa mundo ay makasalanan. Kaya gano'n na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kahit hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin, siya mismo ang gumawa ng paraan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan mo, upang talikuran mo at mamuhay ka ng bago.
upang maranasan mo yung mabuting plano at yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Kaya habang tayo ay nandito sa mundo, huwag nating sabihin na ang paghihirap hindi yan para sa akin. Hindi po. Lahat po makakaranas, wala pong exempted dyan. Amen? Lahat po tayo nakakaranas ng paghihirap. Maaring hirap ka na sa negosyo, hirap ka na sa trabaho mo, hirap ka na sa pagpapalaki ng anak mo, hirap ka na sa pag-intindi ng asawa mo, hirap ka na sa pagbabudget sa loob ng bahay. Maraming klaseng paghihirap na nararanasan. Hirap ka na dahil sa iniindang mong sakit. Maraming klaseng paghihirap. At yan ay bunga ng kasalanan. Pero may plano ang Diyos, may pag-asa sa Diyos. Kaya naman sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, kahit nararanasan natin ang mga paghihirap na to, alam nating may Diyos na kaya magligtas sa sitwasyon natin. Amen? Hallelujah. Number 2, all believers suffer because of man's fall into sin. Hindi lamang po lahat ng tao. Minsan kasi kapag nakita natin, lahat ng tao nilikha. Pero ito din po yung reality na gusto ko pong i-emphasize na kahit ang mananampalataya, hindi porket ikaw ay na Kristiyano na, tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, ay exempted ka na sa problema. Ang katotohanan, kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano na, mas marami pa nga ang problema mo. Mas marami ang problema mo. Bakit? Problema ka na ng kaaway, problema ka na ni Satanas. Dahil ang mga hindi Kristiyano, hindi na po problemahin na ni Satanas. Bakit? Kakampi niya na nasa poder niya na Ano pang problema niya? So, sinong po problemahin niya? Sino ang kaaway niya? Ang mga Kristiyano na nananampalataya at lumalakad sa kanyang prinsipyo. Yun ang kinakalaban ng kaaway, ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya dumadami ang problema mo dahil hindi tumitigil ang kaaway na ikaw ay pagnakawan, siraan, at patayin. John chapter 10 verse 10, the enemy came to steal, kill, and destroy. Mula noon hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng kaaway sa buhay ng tao. Kaya maraming kahirapan dahil hindi tumitigil si Satanas, hindi tumitigil ang kaaway na wasakin ang buhay ng mga tao, lalong-lalo na ang mga mananampalataya. Lahat tayo makakaranas ng paghihirap, lalong-lalo na ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya tignan mo ulit yung katabi mo. Nagtitiwala yan sa Diyos. Kahit naghihirap yan. Kahit nasa gitna ng suffering. Amen? Kaya kapag titignan mo siya, tignan mo ng may malasakit. Amen? Wag ka lang maiinis na parang, ang kulit-kulit naman ito. Okay? May kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Kaya naman, be kind to that person. Hindi mo alam yung gera ng buhay niya. Hindi mo alam yung mga problema na kanyang kinakaharap. Kung hindi mo lang alam na minsan hindi siya makatayo dahil sa iniindang sakit, na minsan ayaw niyang sabihin sa iba, pero nilalaban niya sa pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, let's be compassionate. Let's be kind to one another. Amen? Kasi bawat isa merong paghihirap na kinakaharap. Amen? Psalm 34 verse 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Amen? Kaya yung mga righteous, sino itong mga righteous people? Ito yung mga mananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi,
They have many troubles. Mas madami, kapatid. Marami kang troubles sa buhay. Trouble sa pera, trouble sa marriage, trouble sa pamilya, trouble sa negosyo, trouble sa health. Anumang mga problema na yan, kapatid, marami yan. Hindi mauubos yan. Pero itong magandang pangako ng Diyos, ano yung kasunod? The Lord delivers him from them all. Lahat ng trouble mo, God will deliver you from all of those troubles. Amen? Hallelujah. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Siya yung magliligtas sa iyo sa pagkalugi ng negosyo mo. Siya ang magliligtas sa iyo at magpapagaling sa iyo kapag ikaw ay may sakit. Hallelujah. Siya ang magpro-provide sa iyo sa gitna ng kagipitan at pangangailangan mo. The Lord will always deliver you. Kung nililigtas nga niya ang kaluluwa mo, how much more yung mga sitwasyon sa buhay mo, mga problema na iniintindi mo na material na bagay dito sa mundo, ililigtas ka din ng Diyos. Kaya patuloy kang manampalataya sa Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. 1 Peter 4:16, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Kaya kapag ikaw ay nasa gitna ng kahirapan, hallelujah, glorify God in this matter. Luwalhatiin mo ang Diyos sa gitna ng kahirapan. Hindi ka masaya dahil sa kahirapan, masaya ka dahil merong kang Diyos sa gitna ng kahirapan. Hallelujah. Amen? Yun po ang ibig sabihin nito. Maraming tao nagpapakamatay dahil sa sobrang hirap ng buhay. Iniwanan ng asawa, iniwanan ng boyfriend, ng girlfriend. Parang nawasak na yung buong mundo nila. Nalugi lang ang negosyo, nawalan ng pera, nasunugan, namatayan. Lahat yan mararanasan, pwedeng maranasan. Pero kung dumanas ka man sa matinding paghihirap, kapatid, tandaan mo, may Diyos na nakatingin sa sitwasyon mo, may Diyos na kayang magligtas sa'yo. Kaya ang gagawin mo lang, kapatid, magtiwala ka at luwalhatiin mo ang Diyos sa buhay mo. Itaas mo ang Diyos sa buhay mo sa gitna ng paghihirap mo. Madaling sabihin, pero mahirap kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon. Kaya kailangan mo, patuloy ka lang umiyak sa Panginoon, patuloy ka lang tumawag sa Kanya at pakikinggan Kanya. Amen? Glorify God even in your suffering. Kahit nga ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, napakahirap po nun, napakasakit po ng maranasan niya physically, mentally. Pero ginawa niya yon para maluwalhati ang Diyos Ama. Dahil yun ang plano ng Diyos. Ganun din, kapatid. God allowed those situation in your life, God allowed hardships in your life kasi may plano siya. May gagawin siya sa'yo. Kailangan lang natin pagdaanan. Kailangan lang nating malampasan. Kailangan lang nating lumago sa sitwasyon na yun. Amen? Kailangan nating maipasa yun. Amen? Kailangan tayo mag-mature. Para pag dumating ulit yung ganong klaseng paghihirap or dumating yung mas matindi pang paghihirap, alam mo na yung gagawin mo. Amen? Dahil nakilala mo ng husto ang Diyos sa gitna ng kahirapan. Kaya kung dumating man ang sunod-sunod pang paghihirap, kaliwat kanan, taas baba, andyan ang mga problema, alam mo ang gagawin mo. Amen? Hindi ka tatakbo palayo sa Diyos. Mas lalo ka dapat na lumalapit sa Diyos. Amen? At hindi lumalapit sa Bombay. Amen? Lalapit tayo sa Diyos. Ang Diyos may kakayanan na magbigay. Ang Diyos may kakayanan
na ibigay ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Anak kanya, hindi kanya pababayaan. Amen? Alam ng tatay ang pangangailangan ng anak. Kung ikaw nga may anak na estudyante, alam mong kailangan niya ng pamasahe, ibinibigay mo kahit hindi siya humingi. Tama po ba? How much more na ikaw na humihingi sa Diyos Ama? Pagkakaitan ka ba ng Diyos? Hindi. Dahil patuloy ka na nagtitiwala, patuloy ka na humihingi sa Kanya, patuloy ka na nanalangin, ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam niyang kailangan mo yung mga bagay na yan sa sitwasyon ng paghihirap mo. Amen? Number 3, we will go through suffering rather than be destroyed by it. Ito ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay dumadaan sa paghihirap. Para tayo po ay mag-mature to be perfect sa ating pananampalataya. Minsan kasi iniisip, ang dami ko naman paghihirap, gusto atang wasakin ng Diyos ang buhay ko. Parang si Job. Diba, naalala nyo, kilala nyo ba si Job? Hindi kami close nun eh. Kasi matagal na siyang nabuhay eh. Hindi ko na naabutan. Si Job na nagtitiwala sa Diyos. Sinubok siya ng Diyos. God tested him and allowed Satan to destroy his life. Wag lang kukunin ang kanyang buhay. Kaya naman sa lahat ng paghihirap niya, kinuha ang ari-arian, pati ang pamilya niya, lahat na wala sa kanya, nagkaroon pa siya ng sakit. Hindi kailanman tumalikod siya sa Diyos. Hindi niya kailanman sinumpa ang Diyos. Kahit ang dami na nagsasabing mga kaibigan, may ginawa kasalanan, okay, baka sinumpa ka na ng Diyos. Never God intended to destroy your life. God always want your life to be beautiful. Amen? Kaya naman tayo po ay dapat makita natin ang paghihirap na ito. Teka lang, bakit ko ba pinagdadaanan ng mga paghihirap na to? May dapat ba akong matutunan? May dapat ba akong malaman sa gitna ng kahirapan na ito? Kung ikaw ay naghihirap patungkol sa pera, lagi ka na lang nalulugi, lagi ka na lang walang pera, teka lang kapatid, tanungin mo, ano ba ang dapat mong matutunan kapag ikaw ay walang pera? Lagi ka bang nagtitiwala sa ibang tao? Lagi ka na lang ba mangungutang sa pamilya mo, sa kamag-anak mo? Ganun na lamang ba ang gagawin mo? Asan ang pagtitiwala mo sa Diyos? Kailangan makita natin yung lesson na gusto ng Diyos na matutunan natin. Kailangan makita natin yon. Bakit? Kasi uulit ng uulit ang problema mo kung hindi mo matututunan yan. Nagkasakit ka na, ang tindi ng kahirapan na dinanas mo. Sabi ng doktor, huwag ka nang kakain ng maalat huwag ka nang kakain ng matamis. Pinagaling ka ng Lord sa diabetes mo. Nung gumaling ka, ay, sarap ng chocolate. Kumain ka ulit, inulit mo. May natutunan o wala? Wala, inulit mo eh. Di ba? Kaya kailangan may natututunan. Bakit? That's part of growing. May kailangan kang tanggalin sa buhay mo. May kailangan kang iwan sa buhay mo para magawa mo yun tama. Yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Tayo po ay lumalago kapag meron po tayong ganong mindset. Amen? Kung lagi kayong nag-aaway, mag-asawa, kailangan may natututunan sa marriage. Tama po ba? Hindi kailangan, teka lang, bakit lagi sa tuwing mag-uusap, lagi na lang kaming, parang gera ang buong mundo, magkakaroon ng World War III. Kailangan may matutunan. Wag umabot sa talagang maghihiwalay na. Kailangan may matutunan po tayo. May matutunan tayo sa pag-aalaga ng ating mga anak. Amen? Lahat ng bagay na mga minsan tayo po ay nahihirapan, inaalaw ng Lord because God wants you
to learn your lessons. Amen? And when you're learning your lesson, sometimes or most of the time, it requires a lot of sacrifices. Minsan, kailangan tanggalin ang pride at kailangan yakapin natin yung dapat nating gawin. Merong nagtanong sa ating Panginoong Hesus, isang mayaman na rich young ruler. Sabi niya, paano po ba ako makakapunta sa paano ko ba matatanggap ang or makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sinight ni Jesus yung commandment. Okay, isahin niya yung 10 commandments. Pero anong sagot nung mayaman? Nagawa ko na po yun lahat. Ano pa ang kulang? Ibig sabihin, naipasa niya na daw yung elementary level ng pananampalataya. Ngayon, gusto nang medyo mataas, gustong lumago. Kaya ang sabi ni Jesus, ang sagot niya, if you want to be perfect, kumbaga, in other words, kung gusto mong mag-mature, lumago, go, sell your possessions, and give it to the poor. Come and follow me. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya, handa ka dapat magsakripisyo. Alam ng Panginoong Hesus na yung mga material na bagay, yun ang hahadlang sa paglago mo bilang Kristiyano. Na akala mo, nagawa mo na lahat, nasunod mo na lahat ng sinusulat ng banal na salita ng Diyos. Pero may kulang pa pala sa buhay mo, hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Maraming mga tao gustong lumago sa pananampalataya. Nagawa ko na to, napakinggan ko na yan. Hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nagsasalita ng masama. Pero nung gusto nilang lumago, sabi ni Jesus, if you want to be perfect, there must be a sacrifice on your end. Kailangan may sakripisyo. Maraming humahadlang sa atin. At maaari dyan, ang isang humadlang ay pera, trabaho. Naakala natin kapag nawala yung mga bagay na ito, parang wasak na ang buhay natin. Pero gusto mong lumago, gusto mong mag-mature, there will be always a sacrifice that has to be made. Amen? May gagawin ka, kapatid. Amen? Maraming mga bagay na tatanggalin, maraming mga bagay na ipapaintindi sa iyo ang Diyos para ikaw ay makasunod sa Kanya. Napakahirap pong sumunod sa Diyos. Hindi lahat na nagsasabi na sila ay Kristiyano sumusunod sa Diyos. Example na lang po yung rich young ruler. Sayang, andun na siya. Nagawa niya na daw lahat ng principle ng 10 Commandments. Pero hindi niya kayang magbigay. Hindi niya kayang ipaubaya ang mga material na bagay para lang makasunod sa Kanya. Ikaw, kapatid, ano ang kaya mong isakripisyo para makasunod sa Diyos? Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Ano ba ang humahadlang dyan para makasunod ka sa Diyos? 1 Peter 1:6-7. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Ang hirap nun, no? Yung magalak sa pagsubok. Ang hirap na nga ng pagsubok, magagalak ka pa. Paano yun? Di ba? Parang hindi normal ata yun, ah. Pero ito yung sinabi. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Yun naman pala. Pwede ka naman palang magalak sa gitna ng pagsubok. Paano? Kung maiintindihan natin to, na yung pagsubok o yung mga paghihirap na nararanasan mo, number 1, panandalian lamang yan.
Sandali lang yan, kapatid. Yung bagyo nga isang linggo lang sa atin last week Di ba? Umalis din. Di ba? Nandun naman siya sa ibang bansa. Di ba? Sandali lang, ganun din. Sa buhay mo, yung problema mo, panandalian lang yan. Okay? Kaya yung problema mo ngayon, sigurado ako problema mo rin yan bukas. Pero naniniwala ako, hindi yan magiging problema habang buhay. Okay? Maaring bukas, problema mo yan, pero hindi habang buhay. Kasi panandalian lamang yang paghihirap mo. Amen ba, church? At dapat niyong maranasan, dapat lang daw maranasan. Bakit? Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya. Okay? Para talaga makita, nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Diyan kasi makikita Diyan malalaman kung may natututunan ka ba talaga, kung nag-grow ka talaga. God allows many situations, many troubles, hardships, kasi dapat may matutunan. Okay? Kailangan lumabas yung pananampalataya mo. Gusto ng Lord na mag-level up yung pananampalataya mo. Amen? Hallelujah. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Amen? Yung pananampalataya mo para palang ginto. Gold. Yeah, so para ka ng Olympian yan, no? Para ka na rin si Carlos Yulo. Para ka na rin nanalo ng gold. Ganun ang pananampalataya mo. Para ka na rin nanalo sa Olympics. Naka-gold ka na rin pala. Kung malalampasan natin yung mga pagsubok. Amen? Kaya kailangan, kapatid, malaman natin itong paghihirap na to, kailangan kong malampasan to, Lord. Malalampasan ko to hindi dahil sa sarili kong kalakasan at kakayanan, kundi dahil sa iyo. Amen? At lalabas yung purong ginto na pananampalataya na matatag at makinang. Amen? Hallelujah. And the last one is God has a plan and that He will accomplish it. Kaya may suffering kasi may plano ang Diyos. Akala natin walang plano ang Diyos. Yun kasi ang akala ng mga Israelita nung sila ay na-exile sa Babylon. Yung sila ay sinakop ng Babylonian Empire, the Assyrian Empire, nawala sila doon sa mapa ng Israel. Nagkalat sila. Napunta sila sa ibang bansa at naging alipin sila doon. At ang akala nila wala ng plano ang Diyos. Pero nagsalita ang Diyos sa propeta, sabi niya kay Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." May plano ang Diyos. Kahit akala mo, parang walang nangyayari. Even when you don't see it, you don't feel it, He never stopped working. Kaya yung tanong, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Sabi nga ng kanta ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? Hindi! Alam niya ang sitwasyon mo. Para sa atin, parang akala natin natutulog ang Diyos. Akala natin walang nangyayari, walang ginagawa. Pero meron. Amen? 1 Peter 5:10, "And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Hallelujah. Ano man yung nawala sa paghihirap mo, God will restore everything na nawala sa iyo. Ibabalik niya even more. Sobra pa minsan kung magbalik ang Diyos. At hindi lang yon, patatatagin ka ng Diyos. Amen? Strong, firm, and steadfast na nagpapatuloy. Kaya ang mga Kristiyano, ang mga totoong Kristiyano, patuloy yan.
kahit ang dami niya ng sugat sa likod, kahit ang dami niya ng sugat dahil sa paghihirap, tuloy pa rin sa paglakad, tuloy pa rin sa panalangin, tuloy pa rin sa pag-worship, tuloy pa rin sa pagsimba, tuloy pa rin siya sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Yun ang mga tunay na Kristiyano. Hindi umaatras sa laban. Tuloy pa rin sila. Kahit ang daming persecution, ang daming mga nangyayari sa buhay, kahit tinitira ng kaaway, winawasak, pero tayo po ay protektado pa rin ng Diyos at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen? Kaya naman sa last verse ng binasa natin, Romans 8:28, in English ko na po ito. And we know all things work together. Sabihin nyo nga po, all things. Ano yung all things dito? Good and bad things. All things work together for good. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya kung ano yung nararanasan mong paghihirap, maaring maganda ang kalagayan mo, mabuti ang Diyos, ginagamit niya yan. Kahit sa hindi magagandang sitwasyon, gagamitin niya ng Diyos para ilabas yung mabubuti niyang plano at magagandang plano sa buhay mo. Ibig sabihin, walang makakapigil sa Diyos na gumawa ng mabuti kahit masama ang nangyayari sa mga buhay ng mga nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen? Hindi mo mapipigilan ng Diyos. He can orchestrate everything to work for good para sa buhay mo. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa, kapatid, dahil hindi siya tumitigil gumawa ng mabuti sa buhay natin. Amen? And as I conclude, the essence of our suffering is Christ-likeness. Katulad ni Kristo na siya po ay naluwalhati. At ang suffering na ito, in totality, ay gusto niya na makita ang Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. 1 Peter 2:21, for God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example. Jesus is your example in your suffering, and you must follow in His steps. Amen? Kung ang ating Panginoong Hesus nga, dumaan din ng suffering, pero hindi nabigo. In the third day, He rose again and seated at the right hand of God. Naluwalhati po ang ating Panginoong Hesus. Ganon din sa Kanyang mga anak, sa Kanyang nagtitiwala at nananampalataya. Tignan mo si Kristo, kapatid. Kung si Kristo nasa buhay mo, yung kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, siya rin ang may kapangyarihan na available sa buhay mo. Kaya kanyang iligtas sa sitwasyon mo. Kaya kang buhayin. Amen? Sa kahirapan na nararanasan mo. Hallelujah? You just allow God. Amen? Kaya naman habang ikaw ay lumalago sa iyong paglakad bilang Kristiyano, nakikita si Kristo sa buhay mo. Amen? Nakikita si Kristo sa buhay mo. Yan ang purpose ng suffering, para lumabas yung character ni Christ sa buhay mo. Amen? Makikita niya, iba na si brother, iba na si sister. Iba na ang kanyang pag-uugali, iba na ang kanyang pananampalataya. Dahil sinubok siya ng maraming panahon, sinubok siya ng maraming paghihirap. Amen? Kaya magpatuloy lang tayo, mga kapatid.